Sa pinakasilangang bahagi ng lalawigan ng Quezon, may isang maliit at liblib na nayon na tila kinalimutan ng panahon. Tinatawag ito ng mga tao bilang Sitio Kalipayan, isang lugar na napapaligiran ng masukal na gubat, ilog na dumadaloy mula sa kabundukan, at mga tanimang pilit na pinagyayaman ng mga magsasaka. Tahimik ang lugar, payapa kung tutuusin, ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay may mga bulong-bulungan, mga lumang paniniwala, at mga kwentong hindi basta-basta pinapaniwalaan ng mga tagalungsod, kwento ng aswang. Sa gitna ng nayon ay nakatayo ang isang maliit na kubo na yari sa kahoy at pawid. Dito nakatira si Elmo, isang binatang kilala sa kanilang lugar bilang manggagamot. Hindi siya ordinaryong hilot lamang, taglay niya ang karunungan ng kanyang yumaong lola na si Aling Kuray, isang tanyag na albularyo noong kanyang panahon. Mula pagkabata, sinanay na si Elmo sa paggamit ng mga halamang gamot, pagdasal ng orasyon, at pagbabasa ng galaw ng buwan at bituin. Malalim ang kanyang koneksyon sa kalikasan, at marami na rin siyang napagaling na may mga sakit na hindi kayang gamutin ng mga ordinaryong doktor. Tahimik ang buhay ni Elmo. Umaga pa lang ay naglalakad na siya papunta sa kabundukan upang mangolekta ng dahon ng sambong, ugat ng lagundi, balat ng kakawate, at iba't ibang klase ng halamang ginagamit niya sa kanyang panggagamot. Kapag hapon ay may mga dumadalaw sa kanyang kubo, mga may rayuma, mga nilalagnat, o mga batang sinumpong ng masamang panaginip. Sa gabi naman ay nagdarasal siya, nag-aalay ng insenso at usok mula sa tuyong damo bilang pasasalamat sa mga espiritu ng kalikasan. Ngunit nitong mga huling linggo, tila may kakaibang simoy ng hangin sa Sitio Kalipayan. Hindi na kasing aliwalas ng dati ang paligid. May mga alagang hayop na hindi na umuuwi, may mga manok na natatagpuang patay at walang laman loob. Ang ilan sa mga matatanda sa nayon ay nagsimulang magdasal ng mas madalas, habang ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas pagsapit ng dilim. Ayon sa matandang si Lolo Badong, may bumabalik may gumagalaw sa gabi. Si Elmo, bagamat sanay sa mga kwento ng kababalaghan, ay nagsimulang makaramdam ng pag-aalinlangan. Hindi niya lubos maisip kung ano ang sanhi ng pag-iba ng enerhiya sa paligid. Isang gabi, habang siya ay nagpiprito ng tuyo at kanin para sa kanyang hapunan, napansin niyang nanginginig ang alagang pusa niya, isang matandang pusang puti na matagal nang kasama sa bahay. Tila ba may nararamdamang hindi pangkaraniwan? Tumahol ang mga aso ng sabay-sabay at humalakhak ang hangin na para bang may kasamang bulong. May dumarating, mahina niyang sambit. Kinabukasan, may dumating na matandang lalaki na may pilay sa kaliwang paa. Kinagat daw siya ng hindi maipaliwanag na nilalang sa kanyang sakahan habang nagdidilig sa gabi. Nang tinignan ni Elmo ang sugat, tila ba may itim na marka sa paligid nito, at napansin niyang mabagal ang paggaling kahit panilapatan na ng unang lunas. Gumamit siya ng orasyon at tinapalang halamang may langis, at doon lang bahagyang umayos ang lagay ng matanda. Marami na pong ganyan, iho, bulong ng matanda habang hawak ang kanyang binti. Pero huwag kang mag-aalala, ikaw lang ang inaasahan namin dito. Nag-aalab ang damdamin ni Elmo, hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol ng kanyang nayon. Nais niyang alamin kung ano ang pinagmumulan ng kaguluhan. Ngunit wala siyang ideya na ang simula ng lahat ay nakatakdang magpakita sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan, isang gabi ng malakas na ulan, putol-putol na sigaw, at isang sugatang dalagang babago sa takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga babala at panganib, si Elmo ay nanatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin, ang magpagaling, tumulong, at protektahan ang kanyang kapwa, anuman ang kanyang makaharap. Umuugong ang kulog sa kalangitan, sinasalubong ng bawat pagpatak ng ulan ang tuyong lupa ng Sitio Kalipayan. Gabi noon, madilim, malamig, at tila mas tahimik kaysa karaniwan. Halos walang ilaw sa paligid, maliban sa bahagyang liwanag na ibinubuga ng gasera ni Elmo habang binubuklat niya ang isang lumang aklat ng halamang gamot. Mula sa kanyang maliit na lamesa, tinatala niya ang bagong timpla ng gamot para sa matandang tinulungan niya kinabukasan. Bigla, isang alingawngaw ng sigaw ang gumimbal sa katahimikan ng gabi. Ah! 1, 2, 3 ulit. Mapurol ngunit malinaw. Hindi ito sigaw ng hayop, hindi rin ng normal na tao. Isa itong boses na puno ng sakit at takot, tila humihingi ng saklolo, habang pinipigilan ang sarili na tuluyang bumigay. Mabilis na tumindig si Elmo. Kinuha niya ang kanyang balabal, ang maliit na supot ng mga mutya at gamot, at ang kanyang lumang itak. Wala siyang inaksayang sandali. Sanay siya sa panganib, ngunit may kaba sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng ulan, tinunton niya ang direksyon ng sigaw.
Papalapit ito sa hangganan ng kagubatan, ang parte ng sityo na bihirang lakaran ng kahit sinong taga-nayon, lalo na paggabi. Humihiwalay na ang mga dahon ng saging at kawayan sa bawat hakbang niya. Ang mga sanga ay tila nagbubulong, ang lupa ay kumikirot sa bigat ng kanyang mga yapak. Ilang hakbang pa, at may nakita siyang gumuguhit sa dilim, isang babae. Basang-basa ito, nakadapa sa lupa, at duguan ang kanyang paa. Halos hindi ito makagalaw. Nanlilisik ang mga mata nito, hindi malaman kung luluha o tatawag ng tulong. Punit ang suot, at may mga galos sa likod na tila sinugatan ng mga matatalas na kuko. Agad na lumapit si Elmo. Inilawan niya ito gamit ang kanyang dasera. Miss? Miss? Anong nangyari sa'yo? Mabilis niyang tanong habang niluluhuran ang dalaga. May humahabol sa akin, mahina nitong sagot, halos hindi na marinig sa lakas ng ulan. Babalik sila. Kalma lang, ligtas ka na. Ako si Elmo, manggagamot ako rito sa nayon. Dito ka muna. Kailangan mong gamutin. Wala nang nagawa ang dalaga kundi ang mapayakap sa kanya, nanginginig sa lamig at takot. Nang maramdaman ni Elmo ang balat nito, napansin niyang mainit ito, hindi dahil sa lagnat, kundi tila may enerhiya sa katawan ng babae na hindi normal. Subalit hindi muna niya yon pinansin. Una ang buhay. Dinala niya ang dalaga sa kanyang kubo. Marahang isinara ang pinto, pinatuyo ang basang katawan nito gamit ang tuwalya, at binigyan ng mainit na sabaw ng luya. Nang medyo nakakabawi na ito, saka siya nagsimulang gamutin ang mga sugat. May mga marka sa balat ng babae, tila kagat, kalmot, at hiwa na mababaw ngunit masakit. Gumamit si Elmo ng langis na may pinaghalong yerba buena, dahon ng bayabas, at langis ng nyog. Pinunasan niya ito ng dahan-dahan, habang binibigkas ang panalangin na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Diyos na makapangyarihan, ilayo mo po ang nilalang na ito sa sakit at dilim. Ibalik sa kanya ang lakas ng katawan at linisin ang kanyang kaluluwa sa lahat ng kasamaan. Tahimik lamang ang dalaga habang ginagamot. Nang tumigil ang ulan, saka lamang ito muling nagsalita. Salamat. Elmo, tama ba? Tumango si Elmo. Ikaw? Anong pangalan mo? Rina, sagot nito. Naglalakad lang ako sa kabubatan nang bigla akong habulin. Wala na akong ibang mapuntahan. Nagtaka si Elmo. Bakit ka nag-iisa sa gubat sa ganitong oras? May hinahanap ka ba? O may tinatakasan? Napatigil si Rina. Napayuko at hindi na sumagot. Ngunit sa mga mata nito ay kita ang takot, hindi sa kagubatan, kundi sa maaaring malaman ni Elmo kung siya ay magsasalita pa. Kaya hindi na siya pinilit ng binata. Makakapagpahinga ka muna rito. Bukas, magpapagaling ka na ng tuluyan. Nagpasalamat si Rina, at sa unang pagkakataon ay ngumiti. May kakaibang ganda ang dalagang ito, matangos ang ilong, mapupungay ang mga mata, at tila may ningning sa balat na di mawari. Ngunit hindi iyon ang higit na pumukaw sa pansin ni Elmo, kundi ang aura nito, tila isang nilalang na hindi ganap na tao. Habang natutulog si Rina sa banig, tahimik na nagdasal si Elmo. Tila alam ng kanyang kutob na may kakaiba sa dalagang ito. Ngunit ang kanyang konsensya bilang manggagamot ay nangingibabaw. Hindi siya pwedeng manghusga agad, lalo na't ito ay isang sugatang nilalang na kanyang tinulungan. Ngunit sa labas ng kubo, sa likod ng kakahuyan, may mga matang nagmamasid, mapula, malalaki, at naglalaway. Kinabukasan, sumikat ang araw na tila walang anumang masama ang nangyari kagabi. Malamig ang simoy ng hangin at ang mga ibon ay muling umaawit sa mga sanga ng mangga sa paligid. Ngunit sa puso ni Elmo may namumuong tanong. Sino si Rina? Bakit siya nasa gubat mag-isa sa gitna ng gabi? At higit sa lahat, ano ang nilalang na humabol sa kanya? Pagkagising ni Elmo, agad niyang tinungo ang banig kung saan natutulog si Rina. Ngunit laking gulat niya nang makitang wala na ito roon. Bago pa siya makalabas upang hanapin ito, bumukas ang pintuan at pumasok si Rina na may dalang maliit na basket na puno ng sariwang bayabas, lagundi, at ilang halamang gamit sa panggagamot. Naglibot ako sandali, Elmo. Alam kong kailangan mo ng mga ito, anito sabay ngiti. Napakunot noo ang binata. Paano mo alam kung anong halaman ang kailangan ko? Mahilig din akong mag-aral ng mga halamang gamot. Sa amin kasi, lagi kaming nagtatanim ng ganyan, pagsisinungaling ni Rina, halatang may tinatago. Ngunit napansin ni Elmo na walang ni isang sugat sa katawan ng dalaga. Kahapon lamang ay halos di ito makatayo, ngayon ay parang walang nangyari.
Bilis mong gumaling ah. Yung sugat mo sa paa, pati galos mo sa likod, wala na, puna ni Elmo. Napatingin sa kanya si Rina at pilit na ngumiti. Malakas lang siguro talaga ang katawan ko. Pero sa loob-loob ni Elmo, hindi yun normal. Ang kahit anong sugat, lalo na't kagat at kalmot, ay hindi ganon kabilis maghilom kahit paggamitan ng matapang na lunas. Lalo pat nakita niya mismo ang lalim ng mga sugat kagabi. Habang nag-aalmusal sila ng nilagang saging at salabat, napansin ni Elmo na tila may ibang kinikilos si Rina. Mapagmasid ito, matalas ang pandinig, at may mga sandaling napapatingin sa kanya na parang nababasa ang iniisip niya. May mga kilos si Rina na parabang sanay sa mga ritual, gaya ng paghawak sa tasa ng salabat na may tiyak na pagkakabitaw o paglalagay ng halamang gamot sa isang partikular na ayos. Rina, wika ni Elmo, hindi ko alam kung tama ba itong pakiramdam ko, pero parang hindi ka ordinaryong babae. Tahimik si Rina. Tila pinakikiramdaman ang kanyang sagot. Hanggang sa sinabi nito ng mahina, hindi ko naman sinabing ordinaryo ako. Napakurap si Elmo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ngayon, sagot ni Rina. Hindi pa tamang panahon. Pero wala kang dapat ikatakot sa akin, Elmo. Bago pa siya makasagot, may kumatok sa pintuan, isang bata mula sa kabilang bahay. Kuya Elmo. Tulong po. Si nanay hindi na po humihinga. Agad na tumayo si Elmo, bitbit ang kanyang bag ng mga kagamitan. Sasama na sana si Rina pero pinigilan niya ito. Dito ka lang muna. Mas makabubuting magpahinga ka pa. Ngunit pagdating niya sa bahay ng may sakit, laking gulat niya nang makitang si Rina ay naroon na. Nakatayo sa tabi ng higaan ng matandang babae, hawak-hawak ang kamay nito at tila binubulungan ng isang di maunawaang dasal. Hindi niya alam kung paano ito nauna dahil sigurado siyang iniwan niya ito sa kanyang kubo. Paanong? Wala na siya, malungkot na sabi ni Rina. Pero hindi siya naghirap. Huling dasal lang ang kailangan niya. Pagbalik nila sa kubo, tinanong ni Elmo si Rina. Paano mo nagagawa yon? Paano ka nakakarating agad? At anong dasal yon? Sumagot si Rina, marami akong alam, Elmo. Mga bagay na hindi ko basta maipaliwanag. Pero lahat ng ito ay may dahilan. Muling na buong hinala sa isipan ni Elmo. Unti-unti niyang inalala ang mga sugat, ang bilis ng paggaling, ang presensya ni Rina sa mga lugar na imposibleng marating agad. At ang kanyang mga mata, mapupungay pero may lalim na tila hindi sa isang ordinaryong nilalang. Isang gabi, habang natutulog si Rina, nagpasya si Elmo na suriin ito. Hindi para saktan, kundi para mapatunayan ang kanyang kutob. Pinatay niya ang gasera at binuksan ang bintana. Sa liwanag ng buwan, lumapit siya kay Rina. Ngunit bago pa man niya mailapit ang kamay sa dalaga, bigla itong bumangon, nakadilat ang mga mata, ngunit tila wala sa sarili. Elmo Sambit ni Rina, malamig ang boses. Kung gusto mong malaman ang totoo, hintayin mo ang susunod na gabi ng kabilugan ng buwan. Doon ko ibubunyag ang lahat. Muling pumikit si Rina at humiga, para bang walang nangyari. Naiwan si Elmo na nakatayo sa dilim, kinikilabutan ngunit hindi umaatras. Kinabukasan, pilit niyang ginugol ang oras sa kanyang normal na mga gawain, paggawa ng mga lunas, pag-asikaso sa mga pasyente, at paglibot sa paligid. Ngunit hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ni Rina. Hindi siya natatakot. Mas nangingibabaw ang kanyang kagustuhang maintindihan ang misteryong bumabalot sa dalagang tinulungan niya. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Rina, saan ito nanggaling, at kung anong nilalang ang gumambala rito sa kabubatan. Sa loob-loob niya, ito na marahil ang simula ng hindi lamang isang kwento ng paggagamot, kundi ng pakikipaglaban sa pagitan ng liwanag at dilim. Pagsapit ng gabi, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Ang mga palaka ay tila ayaw kumukak, ang mga kuliglig ay naglaho sa kanilang ingay. Tahimik ang kagubatan, ngunit sa katahimikang iyon ay may bumubulong, isang aninong tila nagpapahiwatig ng isang lihim na matagal nang ikinukubli. Sa loob ng kubo ni Elmo, habang nilalagyan niya ng langis ang ilawan, pumasok si Rina. Suot nito ang isang puting duster na mas lalong nagpatingkad sa kanyang maputlang balat at malamlam na mga mata. May dala siyang isang maliit na supot na yari sa dahon ng saging, nakatali ng sinamay. Tahimik itong umupo sa sahig, harap ng altar na may krus at santong si Elmo mismo ang nag-ukit. Elmo, simula ni Rina. Ngayong gabi sasabihin ko na ang totoo. Gaya ng sinabi ko sa panaginip mo. Napapitlag si Elmo. Panaginip?
Akala ko gising ako noon. Hindi lahat ng panaginip ay tulog ka. Minsan, ang kaluluwa ang gumagala habang ang katawan ay nagpapahinga. Tumahimik si Elmo at naupo rin. Ramdam niya ang paglalim ng gabi, ang pagbigat ng hangin. Sige, Rina. Sabihin mo na. Malalim ang buntong hininga ni Rina bago nagsimula. Ako ay hindi isang normal na babae, Elmo. Hindi rin ako isinilang sa karaniwang paraan. Ako ay bunga ng isang sumpa, isang anak ng isang taong nabiktima ng aswang at isang nilalang na di kilala kung saan nagmula. Lumaki ako sa isang tribong itinakwil mula sa bayan dahil sa takot ng mga tao. Itinago kami sa gubat, tinuruan ng kalikasan, at sinanay sa mga lihim ng mundo. Napakunot no si Elmo. Aswang ka ba, Rina? Tumango si Rina, mabagal. Elmo. Isa akong aswang. Pero hindi ako pumapatay ng tao, ni kailanman. Tinanggihan ko ang layunin ng aking lahi. Nais kong baguhin ang sumpa. Kaya ako umalis. Kaya ako sinundan ng mga kapwa ko. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Elmo. Bakit mo ko piniling lapitan? Dahil ikaw ang huling manggagamot sa linya ng mga tagapangalaga. Ikaw lang ang maaaring tumulong sa akin. At higit pa sa lahat ikaw ang unang taong hindi ako tinakbuhan nang makita mong sugatan ako. Hindi agad nakasagot si Elmo. Sinapo niya ang sentido at pinilit intindihin ang kabuuan ng sinabi ni Rina. Kung isa kang aswang, bakit hindi mo ako sinaktan? Kaya mo, di ba? Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko ginustong maging ganito. May paraan para palayain ang sarili ko, pero kailangan ko ng tulong mo. Bago pa man siya makapagtanong, biglang lumamig ang paligid. May humaginit sa labas ng kubo, parang may mga kuko na kumayod sa bubong. Nagsindi si Elmo ng dagdag na ilawan. Si Rina naman ay biglang tumayo, hawak-hawak ang supot na dala kanina. Dumating na sila, sambit ni Rina. Gabi ng kabilugan. Hinahanap nila ako. Gusto nila akong ibalik sa kanila bilang alipin, bilang sisidlan ng sumpa. Biglang lumindol ng bahagya. Ang mga anino sa bintana ay gumagalaw. May mga matang pulang nakasilip sa dilim. Tumayo si Elmo at kinuha ang kanyang mutya, isang luma ngunit makapangyarihang anting-anting na ipinamana pa sa kanya ng kanyang lolo. Hindi kita pababayaan, wika ni Elmo. Hindi mo sila kayang labanan ng mag-isa. Kailangang pagsamahin ang ating lakas, ang itim at ang puti, ang sumpa at ang pagpapagaling. Binuksan ni Rina ang supot at inilabas ang nilalaman, isang maliit na lalagyan na may itim na usok sa loob, at isang pulang batong tila na bubuhay sa kanyang kamay. Anong mga yan? Tanong ni Elmo. Ang huling bahagi ng mutyang babasag sa kadena ng sumpa, sagot ni Rina. Pero kailangan ng dugo ng parehong lahi. Biglang bumukas ang bintana at may pumasok na aninong tila hangin ngunit may anyo. Sumigaw si Elmo, Rina, umilad. Ngunit hindi umiwas si Rina. Hinarap niya ang anino at iniabot ang itim na lalagyan. Nagsalita siya sa wikang hindi maintindihan ni Elmo, matatalim, matutulis, at tila sinaunang dasal. Ang anino ay nagsimulang umatras, at nang inihagis ni Rina ang pulang bato sa gitna ng kubo, biglang lumiwanag ang buong paligid. Tumilapon ang nilalang sa labas ng bintana, kasabay ng isang malakas na iyak ng pagdurusa. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik ang katahimikan. Pero sa tensyon ng gabing iyon, napalitan ito ng mas matinding katanungan. Hindi pa tapos, sambit ni Rina. Ngunit napatunayan ko na. Malakas ang koneksyon natin. Kailangan nating harapin ang mga darating pa. Bago sila matulog, pinagsama ni Elmo ang mutyang hawak ni Rina sa kanyang sariling anting-anting. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanilang dalawa, tila may bagong kapangyarihang nabuo mula sa pagsasanib nila. Sa kanyang panaginip, nakita ni Elmo ang isang malaking puno sa gitna ng gubat, may nakasabit na mga palamuting buto, may dugo sa mga dahon, at isang babae sa gitna nito si Rina, nakatali, at umiiyak. Mula sa likod nito, may nilalang na papalapit, itim, may sungay, at may malaahas na dila. Nagising si Elmo na pawis na pawis. Si Rina ay nakaupo sa tabi niya at tahimik na nakatitig. Hindi na yon panaginip lang, Elmo, anito. Darating na sila. Kinabukasan, habang papasikat pa lang ang araw, nagpasya si Rina na isama si Elmo sa isang lugar na hindi pa nararating ng sinuman sa baryo, ang pinakaloob na bahagi ng gubat, kung saan matatagpuan ang tinatawag niyang sagradong puno ng pagbabalik loob. Ayon kay Rina,
Ito raw ang tanging lugar sa mundo kung saan maaaring mabasag ang sumpa ng pagkaaswang, ngunit tanging isang tagapangalaga at isang nilalang mula sa lahing may sumpa ang maaaring makapasok. Bago sila lumakad, pinaghandaan nila ang kanilang paglalakbay. Si Elmo ay kumuha ng mga halamang gamot, anting-anting, at panlaban sa masamang espiritu. Si Rina naman ay may daladalang sisidlan ng dugo, piraso ng balat mula sa kanyang sugat, at ilang butil ng itim na asin, isang sangkap na ginagamit lamang sa mahihiwagang ritual. Habang sila'y tumatahak sa makitid na daan patungong gubat, pakiramdam ni Elmo ay may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kakahuyan. Parang may sumusunod, wika niya. Hindi lang isa, sagot ni Rina. Marami. Mga tagabantay. Hindi sila kalaban, pero hindi rin sila basta-bastang kaibigan. Kailangan nilang masubukan kung karapat-dapat tayo. Pumasok sila sa bahaging tinatawag ng mga matatanda bilang dilim ng walang hanggan, isang lugar na kahit umaga ay parang hating gabi ang itsura. Ang mga puno rito ay baluktot, may mga lumang ugat na parang mga galamay ng halimaw. Ang lupa ay basa, madulas, at may mga ugat na parang sinasadyang sumasagabal sa bawat hakbang. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa itaas. Sa isang iglap, bumagsak mula sa sanga ang isang nilalang na tila gawa sa putik. May mahahabang kuko at mata na kulay puti. Sumugod ito kay Elmo, ngunit hindi siya natakot. Kinuha niya ang mutya mula sa kanyang dibdib, itinapat sa nilalang, at biglang nagliwanag ito. Napaatras ang nilalang, sabay luhod sa harapan nila. Tagapangalaga, wika nito sa tinig na parang dalawang tao ang nagsasalita ng sabay. Dumating na ang itinakdang araw. May lumitaw pang apat na nilalang mula sa dilim, lahat ay tagapagsubok, tagabantay ng sagradong puno. Bawat isa ay nagdala ng pagsubok ng katatagan, inilagay si Elmo sa gitna ng apoy na hindi nasusunog ngunit bumabalot ng sobrang init. Kailangan niyang manahimik at hindi matakot. Tumagal ito ng 10 minuto at tiniis niya ito habang hawak-hawak ang anting-anting. Pagsubok ng katapatan, pinaharap si Rina sa isang nilalang na nag-anyo ng kanyang ina. Sinabi nitong bumalik na lamang siya sa mga aswang sapagkat hindi kailanman matatanggap ng mga tao ang kanyang pagkatao. Ngunit humarap siya sa imahe at buong tapang na nagsabing, mas mabuting mamatay bilang taong lumalaban kaysa mabuhay na alipin ng kasamaan. Pagsubok ng pagkakaisa, pinaghiwalay sila at pinadama ang takot na iniwan sila ng isa't isa. Ngunit sa kabila ng ilusyon, naramdaman nilang buhay pa rin ang koneksyon nila. Sa pamamagitan ng mutya, nahanap muli ni Elmo si Rina at pinatunayan nilang handa silang ipaglaban ang isa't isa. Pagsubok ng sakripisyo, kailangan nilang isuko ang isang bagay na mahalaga. Si Elmo ay isinuko ang huling alaala ng kanyang namatay na ama, isang piraso ng kwintas. Si Rina naman ay isinuko ang kanyang huling patak ng dugong may sumpa, isang bagay na mahirap para sa kanya, dahil ito ang nagtatago sa kanya mula sa kapwa-aswang. Matapos ang lahat ng pagsubok, binigyan sila ng pahintulot na pumasok sa pinakagitna ng gubat. Dito nila nakita ang sagradong puno, isang higanteng puno na may hugis katawan ng babae, may mga ugat na parang mga daliri, at mga sanga na umuukit ng hugis bilog sa langit. Dito itinaga ang sumpa, wika ng isa sa mga tagabantay. At dito rin ito maaaring mabasag. Ipinatong ni Rina ang sisidlan ng dugo sa ugat ng puno, habang si Elmo naman ay nag-usal ng sinaunang dasal ng mga tagapangalaga. Sa gitna ng kanilang ritual, biglang lumakas ang hangin. Uminog ang mga sanga ng puno, at mula sa pinakagitna nito ay lumabas ang isang liwanag na kulay bughaw. Ngunit hindi pa man natatapos ang proseso, biglang naramdaman nila ang pagdating ng isang malakas na presensya, isang nilalang na mas malaki at mas mabangis kaysa sa lahat ng kanilang nakaharap. Ito na ang bantay ng sumpa, sambit ng mga tagabantay. Kung mapapatumba ninyo siya, malilinis na ang sumpa ni Rina. Ang nilalang ay tila pinagsamang paniki, ahas, at anino. Tumalon ito pababa mula sa isa sa mga sanga at sumugod kay Rina. Tumalon si Elmo sa harap niya, itinapat ang mutya, ngunit tinangay sila pareho ng lakas ng halimaw. Isang matinding labanan ang sumunod, si Elmo ay ginamit ang kapangyarihan ng lupa, ng mga ugat, habang si Rina ay ginamit ang natitirang kapangyarihan ng kanyang sumpa. Sa huling sandali, pinagsama nila ang kanilang lakas at itinuro sa puso ng halimaw. Sumabog ito sa liwanag, at kasabay nito, ang puno ay nagbago ng kulay, mula itim naging maputi, at ang mga sanga nito ay nagsimulang mamulaklak. Tumumba si Rina sa lupa. Ngunit sa halip na maramdaman ang kirot ng sumpa, naramdaman niya ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat.
Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, wala na ang itim na ugat. Wala na ang pangil. Isa na siyang ganap na tao. Elmo natapos na, bulong niya. Ngunit napansin niyang duguan si Elmo. May sugat ito sa balikat, dala ng pakikipaglaban. Agad niya itong tinulungan. Nagawa natin, wika ni Elmo habang nakangiti. Ngayon, kailangan nating harapin ang mundo. Pagbalik ni na Elmo at Rina mula sa loob ng gubat, dala nila ang mabigat ngunit mahalagang desisyon, ang harapin ang buong baryo at sabihin ang buong katotohanan. Hindi na kayang itago ni Rina ang kanyang nakaraan, lalo na ngayong malaya na siya sa sumpa. Gusto niyang malaman ng lahat kung sino siya noon at kung sino na siya ngayon. Habang palapit sila sa baryo, kapansin-pansin ang katahimikan sa paligid. Walang kaluskos, walang ingay ng mga bata, at maging ang mga manok ay tila natigil sa pagtilaok. Nang marating nila ang unang hanay ng mga bahay, nakita nila ang mga taong nakatayo sa malayo, nakatingin sa kanila ng may takot, pagtataka, at kaba. Isa-isa, ang mga pintuan ay dahan-dahang nagsisara. Kilala ka na nila, bulong ni Elmo. Sagot ni Rina habang mahigpit ang kapit sa kamay ni Elmo. At kailangan nilang malaman ang totoo. Pinuntahan nila ang barangay hall, kung saan naroon ang punong barangay, ilang tanod, at ilang matatanda sa nayon. Hindi nagtagal, halos buong baryo ay dumagsa sa paligid. Lahat ay nagnanais marinig ang paliwanag. May ilan na galit, may mga bulungan, at may mga kabataang umiiyak na niyakap ng kanilang mga magulang. Tumayo si Rina sa harap nila, kahit nanginginig at puno ng kaba ang kanyang katawan. Sa kanyang pagharap sa mga taong minsang itinuring niyang kaaway, naramdaman niya ang bigat ng bawat tingin, tila lahat ng mata ay nagsusumbat, nag-aakusa, at humuhusga. Mga kababayan, panimula niya, ako si Rina. Ako ang sugatang dalagang inalagaan ni Elmo, at totoo po ang mga balitang narinig ninyo, isa akong aswang noon. Nagkagulo. May sumigaw ng ialis, habang may ibang nagtakip ng mukha. Ngunit itinuloy ni Rina ang kanyang salaysay. Ngunit hindi ako piniling maging ganito. Isinumpa ako noong bata pa ako, at buong buhay ko'y nagtago at lumaban sa kung anong naging bahagi ko. Hanggang sa makilala ko si Elmo, isang manggagamot, isang taong walang takot na tumulong sa kabila ng panganib. Si Elmo ay lumapit at pumwesto sa tabi niya. Nakita ko mismo kung paano niya nilabanan ang kanyang kalikasan, sabi ni Elmo. At ngayon, siya ay hindi na aswang. Nalinisan na ang kanyang dugo at kaluluwa sa sagradong puno ng gubat, isang ritual na tanging may pusong dalisay lamang ang makakaligtas. May katahimikan. Hanggang sa may tumindig sa gitna ng mga tao, si Aling Cora, ang pinakamatandang hilot sa baryo, kilala sa kanyang matalim na pananalita. Paano kami makakasiguro na totoo ang sinasabi niyo? Tanong nito. Baka isang bitag lang ito ng mga aswang para makapasok sa ating lugar. Muling sumagot si Rina, naiintindihan ko ang takot ninyo. Kung ito man ay bitag, sana'y hindi ako sumuko at umalis na lang sa gubat. Pero pinili kong bumalik dito, humarap sa inyo, at humingi ng kapatawaran. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap nila. Kung ako'y kailangan niyong ikulong, gawin niyo. Kung ako'y kailangan itaboy, tatanggapin ko. Pero sana, pakinggan niyo muna ang puso ko. Hindi ko kailanman sinaktan ang kahit isa sa inyo. At handa akong gawin ang kahit ano para mapatunayan yan. Lumapit si Mang Elias, isang mangingisda na minsang muntik ng masawi sa ilog. Siya ang tumulong sa akin noon, sabi niya. Siya ang nagtali ng sugat ko noong ako'y natuklaw ng ahas sa gubat. Hindi ko alam na siya ay aswang noon, pero kung siya iyon, hindi siya masama. Dumami ang mga pahayag ng mga taong may karanasan na tinulungan ni Rina sa lihim. Habang ang iba ay nanatiling duda, unti-unting nababawasan ang galit sa paligid. May ilan na lumapit upang tingnan si Rina ng malapitan, parang gustong masigurado na wala na siyang pangil, wala nang itim na mata. Isa sa mga kabataang babae ang lumapit kay Rina. 8. Totoo bang dati kang aswang? Tanong nito. Sagot ni Rina sabay ngiti. Pero mabait ka naman. Di ba? Tumango si Rina. Mas pinili kong maging tao kaysa halimaw. Lumapit ang punong barangay at nagsalita. Ang kasaysayan ng ating baryo ay puno ng takot sa mga nilalang tulad ng aswang. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, may nagpakita ng katapangan upang harapin tayo at magsabi ng totoo. Nagpatuloy siya, hindi natin alam kung anong kahihinatnan nito. Ngunit kung may taong kayang magbago, at kung may isa pang handang tumanggap sa kanya, kahit sino pa siya, siguro panahon na para subukan nating buksan ang ating puso.
Tumango ang karamihan. May ilan pa ring lumisan, di pa handang magpatawad o umintindi. Pero hindi iyon naging hadlang para sa maliit na grupo ng mga kabataan at matatandang unang lumapit kay Rina at tuluyang yakapin siya bilang isa na rin sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas at bagamat hindi lahat ay agad na naniwala o tumanggap, unti-unti nang naging normal ang presensya ni Rina sa baryo. Sa tulong ni Elmo, nagtayo sila ng maliit na silungan kung saan sila nagbibigay ng libreng lunas sa mga may sakit, gamit ang karunungan ni Elmo sa panggagamot at ang bagong linaw na paningin ni Rina sa mga nilalang ng dilim. Minsan, may bumubulong pa rin, may bumabaling ng tingin kapag siya ay dumaraan. Pero ngayon, si Rina ay hindi na tumatakbo. Hindi na siya nagtatago. Tumindig siyang matatag, isang patunay na ang sumpa ay hindi hadlang sa paghilom at ang pagkatao ay hindi nakatali sa nakaraan. Lumipas ang mga buwan matapos tanggapin ni Rina ang kanyang bagong katauhan bilang isang dating aswang na ngayoy nagsisimula ng bagong buhay. Kasama ni Elmo, ang binatang manggagamot na tumanggap at nagligtas sa kanya, unti-unti nilang binubuo ang isang tahanan, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa mga nangangailangan ng lunas, karunungan at pag-asa. Sa gilid ng baryo, nagtayo sila ng isang maliit na bahay lunasan, isang kubo na yari sa kahoy at pawid, ngunit may kakaibang halina sa mga dumaraan. Sa loob nito, andoon ang mga halamang gamot ni Elmo, sambong, lagundi, oregano, at iba pa. Ngunit sa likuran, itinatago nila ang mas mahiwagang bahagi, mga dahon at ugat na tanging si Rina lamang ang nakakaalam kung paano gamitin, dahil galing ito sa mga lihim ng kanyang dating katauhan bilang aswang. Ang kaalaman mo, Rina, ay di natin dapat itapon, sabi ni Elmo habang inayos nila ang mga bote ng langis at dahon. Ito ang magiging tulay ng baryo sa mga bagay na hindi nila lubos na naiintindihan. Tumango si Rina, bitbit ang isang balde ng katas ng ugat dilaw, isang halamang ginagamit noon sa kabubatan para mapawi ang lagnat na dulot ng engkanto. Kung ginamit dati ang ganitong karunungan sa kasamaan, ani Rina, ngayon ay gagamitin natin para sa kabutihan. Hindi naging madali ang pagsasanib ng dalawang mundo, ang mundo ng mga tao at mundo ng mga nilalang ng dilim. May mga hadlang pa rin. Ilang matanda sa baryo ang ayaw tumanggap ng lunas galing sa kamay ni Rina. May mga nanay na bawal dumaan ang kanilang anak sa lugar nila Elmo. Ngunit isang gabi nagkaroon ng kaguluhan. Isang batang lalaki, si Toto, ay inatake ng isang bangungot, isang halimaw ng dilim na sumasakay sa dibdib ng natutulog para sipsipin ang hininga nito. Hindi makalapit ang albularyo ng baryo. Kahit ang dasal ni Aling Cora ay tila walang bisa. Halos mawalan ng malay ang bata. Si Rina lang ang makakatulong, sigaw ng ina ni Toto, habang umiiyak at humihingi ng tulong. Agad na dumating si Rina at Elmo, dala ang timpla ng pinagsamang langis ng palaspas, ugat dilaw, at tinunaw na itim na buto mula sa isang nilalang ng gubat na kilala sa pagpapalayas ng masasamang espiritu. Sa paglapit ni Rina sa bata, nakaramdam siya ng malakas na panginginig. Naroon pa rin ang koneksyon niya sa mundo ng mga nilalang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang sumanib kundi upang itaboy. Nagpakawala siya ng mahina ngunit matunog na sigaw gamit ang dating wika ng lahing aswang. Dumilim ang paligid at isang anino ang lumitaw sa ulunan ng bata. Ang bangungot, isang nilalang na hugis usok na may pulang mata, ay suminghal kay Rina, ngunit hindi na siya ang dating nilalang na kinokontrol nito. Sa isang iglap, gamit ang langis na ipinahid niya sa ulo at dibdib ni Toto, nagsimulang matunaw ang nilalang at tuluyang naglaho. Bumalik ang hininga ni Toto. Napaiyak ang kanyang ina habang ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Dahan-dahang humawak ang ilan sa balikat ni Rina. May lumapit at humingi ng tawad. Mula sa gabing iyon, hindi na lang si Elmo ang kinikilala bilang manggagamot sa baryo. Si Rina, ang dating kinatatakutang dalagang aswang, ay tinawag ng Bantay Dilim, isang tagapamagitan sa mundo ng tao at ng hiwaga. Mula sa simpleng lunasan, naging sentro ng pag-aaral at pagtulong ang kanilang lugar. Dumagsa ang mga kabataan na nais matuto, hindi lang ng halamang gamot, kundi pati ng mga sinaunang babala, paano malalaman kung may tikbalang sa paligid, paano makaiwas sa inggit ng engkanto, at paano magdasal ng tama kung may masamang espiritu sa bahay. Nagdesisyon si Elmo na ituro rin ang ilan sa mga kaalamang natutunan niya kay Rina. Gumawa sila ng sistemang pagsasanay, kung saan may 3 antas. Antas 1, karaniwang gamutang bayan, pagkilala sa mga halamang gamot, tamang timpla at gamit, at pag-unawa sa simpleng karamdaman.
Antas 2, karunungang lihim, pagkilala sa mga babala ng mga nilalang ng dilim, mga anino ng kagubatan, at mga ritual ng proteksyon. Antas 3, pagsasanib ng enerhiya, paglinang sa sarili upang maging daluyan ng liwanag at pagkontra sa dilim, isang antas na tanging si Rina lamang ang makakapagpaturo. May ilan pang tagalabas ang dumadayo sa kanila, mga dayo mula sa karatig baryo na narinig ang tungkol sa manggagamot at aswang na tagapagligtas. At habang lumalawak ang kanilang pangalan, dumadami rin ang mga lihim na sumusubok sumira sa kanila. Hindi lahat ng aswang ay kagaya mong nais magbago, paalala ni Elmo. Alam ko, tugon ni Rina. At darating ang panahong haharapin natin silang muli. Ngunit para sa ngayon, ang mahalaga ay ang paghilom, hindi lang ng sugat ni Rina, kundi pati ng takot ng mga tao, ng pananampalataya sa kabutihan, at ng paniniwalang kaya pang baguhin ang kapalaran, basta't may pag-ibig, tiwala, at tapang. Lumipas ang mga taon at naging mas matatag ang samahan ni Rina at Elmo. Hindi na lang sila kilala sa baryo, kundi pati sa mga karatig lugar bilang mga tagapagtanggol ng mga inosente laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng kapayapaang kanilang pinangangalagaan, may isang lihim na gumigising sa kailaliman ng kagubatan, ang pinagmulan ng sumpang bumalot kay Rina noon. Isang gabi, habang abala sa paggawa ng bagong luna si Rina, naramdaman niya ang kakaibang lamig sa paligid. Hindi ito karaniwang hangin. Para itong hininga ng nakaraan. Sumabay dito ang panaginip, mga mata na pula, mga bibig na may mahahabang ngipin, at isang tinig na pamilyar ngunit nakakakilabot. Hindi ka pa tapos sa amin, anak ng dilim. Nagising si Rina na pawis na pawis. Tumingin siya kay Elmo na natutulog sa gilid ng silid. Hindi niya ito ginising. Muli niyang naramdaman ang bahagyang kirot sa likod ng kanyang batok, kung saan dati naroon ang tanda ng kanyang pagiging aswang. Kinabukasan, bumisita sa kanila sila Kang Elias, isang matandang tagabantay ng kagubatan na bihirang lumitaw. May dala itong masamang balita. May nabuhay sa silangan ng gubat. Isa sa mga pinuno ng sinaunang lahi ng aswang si Mandirigma ng Bughaw na Lupa, ang pinuno ng mga nilalang na gustong paalipinin ang sangkatauhan noon pa man. Bumigat ang dibdib ni Rina. Alam niya ang pangalang iyon ang pinunong sinumpa si Rina na babalikan kapag siya'y tumalikod sa lahi nila. Bumalik siya dahil alam niyang buhay ka pa, dagdag nila Kang Elias. At hindi lang ikaw ang pakay niya. Ang buong baryo. Ang buong mundo ng tao. Nagpatawag si Rina at Elmo ng pagpupulong sa kanilang mga alagad at tagasunod. Sa loob ng kanilang lunasan, napuno ang silid ng mga taong handang lumaban. May mga manggagamot, mga tagapangalaga ng sagradong halaman, at maging mga dating nilalang na tumalikod sa dilim. Hindi ito laban ng isang tao, ani Elmo. Ito'y laban ng dalawang mundo, ng liwanag at ng dilim. Sa mga sumunod na araw, naghanda sila ng depensa sa paligid ng baryo, mga anting-anting, linya ng asin sa paligid ng kabahayan, at mga haligi ng apoy na nilikha gamit ang pinaghalong langis ni Rina at apoy na isinumpa nila Kang Elias. Dumating ang gabi ng pagsalakay. Nagdilim ang langit kahit walang ulap. Sumingaw ang lupang parang niluluto. Sa gubat, isang hukbo ng mga nilalang ng gabi ang lumitaw, mga aswang, tikbalang, manananggal, at mga hindi pa pinapangalanan. Sa harapan nila, nakasakay sa dambuhalang itim na kalabaw, si Mandirigma ng Bughaw na Lupa, ang halimaw na may balat na parang batong asul at mata na tila mga pusikit na apoy. Rina, bulong nito, na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Bumalik ka sa amin o wawasakin ko ang lahat. Ngunit hindi na si Rina ang dating dalagang tumataka sa kanyang pinagmulan. Lumabas siya sa gitna ng baryo, suot ang pulang balabal na may borda ng mga sinaunang selyo ng liwanag. Sa likuran niya si Elmo, hawak ang baston ng gintong ugat. Huwag kang lalapit, sabi ni Rina. Hindi na ako ang alagad ninyo. Ako na ang bantay ng liwanag. Nagtama ang dalawang puwersa. Umulan ng apoy, sumabog ang hangin, at umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga nilalang ng dilim. Sa kalagitnaan ng labanan, hinarap ni Rina ang pinuno ng sumpa. Sa kanilang paghaharap, hindi lakas ang ginamit ni Rina, kundi puso. Ipinakita niya ang mga alaala ng mga taong kanyang natulungan. Ipinakita niya ang mga batang gumaling, ang mga inang umiiyak sa tuwa, at ang liwanag sa mga mata ng mga dating takot sa kanya. Nag-alinlangan si Mandirigma ng Bughaw na Lupa. Ngunit bago siya tuluyang mawala, sumubok siyang saksakin si Rina. Hinarang ito ni Elmo at siya ang tinamaan. Napahandusay si Elmo, duguan. Napasigaw si Rina.
Umagos mula sa kanyang katawan ang kakaibang liwanag na pinagsamang enerhiya ng dilim at liwanag. Nilamon ng liwanag na iyon si Mandirigma at ang lahat ng kanyang hukbo. Nawala sila na parang usok sa ilalim ng araw. Agad na niyakap ni Rina si Elmo. Nanghihina ito, ngunit nakangiti. Salamat at pinili mong maging mabuti, bulong ni Elmo. Wala nang mas makapangyarihan pa sa pag-ibig. Ilang sandali pa, muling nabuhay si Elmo sa bisig ni Rina. Hindi siya tuluyang nawala. Gamit ang pinagsanib nilang karunungan, napigilan ang kamatayan. Naging tahimik ang baryo mula noon. Ngunit nag-iwan ng marka ang digmaan. Si Rina at Elmo ay itinuring na mga tagapangalaga ng hangganan ng dalawang mundo. Hindi lamang sila gumagamot, kundi nagtuturo rin sa susunod na henerasyon kung paano yakapin ang kabutihan at iwasan ang tukso ng kadiliman. Sa wakas, ang sugatang dalagang aswang na minsang tinanggihan ng mundo ay naging ina ng bagong pag-asa, isang kwento ng pagbabagong tunay at ng pag-ibig na tapat hanggang wakas.